tila nagiging mahigpit bigla ang pagbabantay ng China malapit at papuntang Scarborough Shoal, hindi lamang sa mga mangingisdang Pilipino kundi maging sa mga otoridad ng Pilipinas, partikular na ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sinabi kasi nito noong una na wala nang may makakalapit pa sa paligid ng nasabing bahura ng mga sasakyan pandagat ng mga banyagang bansa dahil natapos na nila ang kanilang ginawang pagsusurvey ng halos 2 buwan para sa posibleng paggawa ng malakiang konstruksyon ng kanilang bagong base militar na matagal na nilang binabalak noon pa man. Ayon sa kanilang mga news media roon na kontrolado ng komunistang bansa na China, simula nitong unang buwan ng Disyembre ay wala na silang papahintulutan pa na may makapasok sa palibot ng Scarborough Shoal o mas kilala bilang Huangyan Island sa China ng mga mangingisdang Pilipino. Ito ay para bigyan daan ang kanilang sinisimulang mga mega construction ng isang napakahalagang military base para proteksyonan ang kanilang mga mangingisda sa nasabing bahura. Para palakasin pa ang kanilang pag-aangkin sa Huangyan Island o Scarborough Shoal, nagsumiti ang China ng kopya ng mga geographic na coordinate at nautical chart para sa teritoryo ng dagat na nakapalibot sa Scarborough Shoal kasama ng United Nations. Isang hakbang na sinasabi ng mga eksperto na sumunod sa internasyonal na batas, ngunit maaaring hamunin na papasok na Administrasyong Trump ng Amerika. Noong Lunes, si Geng Shuan, ang kinatawan ng permanenteng kinatawan ng China sa United Nations, ay nagsumiti ng payag tungkol sa mga inihayag na baseline sa United Nations na maglalathala ng deklarasyon na ma-charts sa website nito ayon sa isang payag mula sa permanenteng mission ng China sa UN. Ngunit sinabi ng mga Chinese analyst na hindi ito dapat basehan bilang pang-endorso ng UN sa mga claim ng China sa matagal ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea na kinasasangutan ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at ng Brunei. Nagbabala sila na maaaring ituring ng Washington ang mga tuwid na baseline na inaangkin ng China bilang isang mapanlamang at maaaring gamitin ang kalayaan sa pag-navigate bilang isang prinsipyong kinundina ng bansang China bilang paglabag sa soberanya at seguridad upang hamunin ang paninindigan ng Beijing. Noong nakaraang buwan, nag-post ang Beijing ng mga geographic na coordinate para sa mga baseline sa paligid ng pinagtatalo ng Scarborough Shoal na kilala bilang Huangyan Island sa China at Panatog Shoal sa Pilipinas bilang isang paunang kalkuladong hakbang sa pagpapatibay ng Manila ng mga bagong batas pandagat. 2 araw bago nito na naglayong palakasin at isama ang sarili nitong mga paghabol sa bahura at iba pang pinagtatalo ng bahagi ng dagat sa mga lokal na batas. Sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang baseline ang nagsisilbing panimulang linya sa baybayin kung saan sinusukat ng isang bansa ang lawak ng territorial sea, exclusive economic zones at iba pang maritime zone. Pero nauna nang sinabi ng US na magdahan-dahan ang China sa mga ginagawa nitong pambubuli at pagbabaliktad ng mga tuwid na batas ng UN, partikular na sa South China Sea, at hindi sila magdadalawang isip na tanggalin at pigilan ng mga ito sa mga ginagawa nitong paglalagay ng mga base militar sa Scarborough Shoal sa oras na humingi na ng tulong ang Pilipinas tungkol dito. Binalaan ng ilan sa mga general ng US na posibleng maging kinatawan sa oras na umupo sa pwesto si Donald Trump sa White House ang China na magbabayad ito ng kanilang mga danyo sa paninira ng mga bahura sa South China Sea at posibleng simula ng Administrasyong Trump ang malaking digmaan kontra China sa usaping kalakalan at militar.